Hindi lahat ng alamat nananatili sa court. May iba, bigla na lang nawawala. Pero hindi nakakalimutan. Noong 1967, isinilang ang isang koponan sa shuttle, ang Shuttle Supersonics. Sa simula, isa lang silang bagong team. Pero kalaunan, naging puso sila ng lungsod. Hanggang dumating ang kanilang ginintoang panahon. Pinangunahan ni Dennis Johnson, Gus Williams. Noong 1979, naging NBA champions ng shuttle. Lumipas na ang panahon, pero bumalik ang ingay sa shuttle noong 90s. Dumating nga isa sa pinakaastig na duo sa NBA. Gary Payton, The Globe, Shawn Kemp, Rain Man. Depensa, lakas at dunk na parang kidlat. Noong 1996, umabot sila sa NBA Finals. Pero hinarap nila ang alamat, Michael Jordan at ang Chicago Bulls. Lumaban sila pero hindi sapat para sa titulo. Pagdating ng 2000s, may bagong leader na dumating, Ray Allen. Isang shooter na muling nagbigay ng pag-asa sa shuttle. Siya ang naging mukha ng team. Tahimik pero delikado. Simple pero siguradong puntos. Noong 2005, dinala niya ang Sonics sa playoffs at pinutunayan na kaya niyang buhatin ng isang koponan. Hindi siya maangas sa galaw, pero bawat tira niya, swish, parang walang sablay. Pero minsan, kahit gaano ka kagaling, kung walang malinaw na direksyon ng team, mapipilitan kang umalis. Noong 2007, nagsimulang mag-rebuild ang Shuttle Supersonics. Bagong management, bagong plano, at hindi nakasama si Ray Allen sa future. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Na-trade si Ray Allen papuntang Boston Celtics. Umalis ang kanilang leader at kasabay nito, dumating ang bagong pag-asa. Noong 2007, isang batang scorer ang dumating sa shuttle. Si Kevin Durant. Payat, tahimik, pero deadly sa opensa. Kahit rookie pa lang, hindi siya takot sumabak. 20 points per game, Rookie of the Year. Ipinakita niya na siya ang susunod na superstar ng NBA. Para sa fans, may pag-asa ulit. Pero hindi nila alam na ito na pala ang huling kabanata. Noong 2008, isang desisyon ang tuluyang pumatay sa pangarap. Inilipat ang team papuntang Oklahoma. At doon, isinilang ang Oklahoma City Thunder. Walang laban, walang paalam. Isang lungsod na nawala ng team sa isang iglap. At si Kevin Durant ang naging huling bituin na nagsuot ng jersey ng Shuttle Supersonics. Lumipas ang mga taon, pero hindi nawala ang sigaw ng shuttle. Ngayon, may usap-usapan sa NBA na mag-e-expand ang liga. At isa sa mga lungsod na babalik, ang shuttle. Isang pagkakataon para buhayin muli ang pangalan, Shuttle Supersonics. Dahil ang alamat hindi namamatay. Pinapatahimik lang hanggang sa dumating ang araw na muli itong sisigaw.